Hi everyone, I'm your Mommy Lisette at your service and we are here in Adelaide. So this is our last day in Adelaide and tomorrow we'll be flying, well actually hindi na pala mag-fly kasi po si Thea and Steven decided to join us in Melbourne. So we will drive from Adelaide to Melbourne. Siguro mga ilang oras yun ate? 8 hours. 8 hours. So yun, magdadrive kami at we are very excited to see the beautiful city of Adelaide, daan papuntang Melbourne. And of course, as you can see, I have here, katulad nung nangyari last time, I interviewed one of our cousins, mga Aquino kung saan-saan kayo nagkakalat doon. Oo. So Luis, if you're watching right now, we have another cousin here. She is Ate Eileen. So Ate Eileen, kamusta ka? Mabuti. Mabuti. So eto no, alam mo ba, kami ni Ate Eileen nun, hindi namin alam na meron kaming relative dito. And we are so blessed because when I posted that we are looking for a place in this area, si Eliza, which is, yun yung kaniyang kanyang manugang ay nag-message. Yun pala, pinsan ng husband ko rin. So sabi niya, pwede ko dito muna siya tumira habang naghahanap siya ng place. So what happened, si Thea, which is my daughter, who got a full scholarship here in Adelaide, dun siya tumira for how many months, and of course, tapos ito nga, yung pala, pamangkin ko, yung anak ni Ate Eileen. Tapos, nagpa-family tree kami. Kami pala ni Ate Eileen ay second cousin. Di ba? How small the world is. Yan. Dito pa nagkita. Dito pa nagkita. Yun. Speaking of that, kaya dito pala nagkita. Kasi hindi talaga kami magkita sa Pilipinas. Kasi syempre, aside of, yun nga, I know everyone knows our story, our family background. But of course, si Ate Eileen kasi from the Aquino side at matagal na sila dito sa Adelaide. Yes. So, speaking of that, ang daldal talaga ni Mami Lucette. Speaking of that, Ate Eileen, ilang years na kayo dito sa Adelaide? 17? Oh, that's long. Oo nga. 17 years. 17, that was 2008. 2008, okay. 17 years ago. Okay. Kamusta kayo noon sa Pilipinas? Bakit kayo nag-decide na ito ba ay planned nyo ng family na, I want to go to Australia kasi maganda ron? Or kumbaga, paano kayo nagsimula? First, di ba nakwento ko sa'yo, dapat sa Finland ako but it's not God's plan. Na-deny ako twice. And then, kasi talagang yung buhay namin sa Pilipinas, yung mga nakakilala sa amin is, kami talaga, isang to ka, yung magtatrabaho ka for, ngayong araw na to, para may makain ka. Alam mo naman yung, yung mga mekaniko sa atin sa Pilipinas, yan yung pinaka, mahinang kumita. Di ba? Agree. So, yun. Until nag-open ng Australia ng 2006 yata yun. Tapos, naglakas loob yung mister ko na mag-apply. Sabi ko, apply. First time niya mag-apply. So, wala talagang. Wala. Kasi nga, na-deny na ako sa Finland. So, parang frustrate na kami na. Kasi, syempre, yung buhay. Tapos, naglalakihan ng mga bata. Ilan ang anak niyo po nung nasa Pinas? 4. Until now? Hindi, nadagdagan ng isa. Na-meet kasi, Joseph. Yeah. Tapos, yun, sabi ko, open Australia, baka sakali, makapasok. So, naglakas loob, nagkasama niya akong nagpupunta sa mga agency, nagbibigay ng, di ba, resume ng mga So, until may tumawag na 1 Canada at 1 Australia. Sabay sila. Pero, mas nauna ang Australiang magbigay ng sponsorship for skilled. So, yun. So, talagang na-denied. Imagine how God parang is really amazing. No?
yung dating, sabi, nagkwento sa akin si ate na yung dun daw yung bahay nila, talagang parang isang, Oo. nakadikit sila sa Firewall ng kapitbahay. So, pag umuulan, may poles din sa pader. Oo, kasi nakadikit lang sila eh. Ano lang kami. Tapos, ayun, hanatilan sa gitna. As in, from wala up to nang i-bless kami ng Lord, dito niya kami ini-start. Nagkaroon kami ng, yun na, yung sariling bahay. Galing Yan, isang maleta, lagi nga nag-uusap kami, isang maleta lang yung dala mo nung pumunta dito. Ngayon, hindi mo na lang paano iuwi sa Pilipinas kasi yung blessing ng Lord. Agree. And the great news about it, si Ate Eileen, she is ikaw ba yung unang naging Kristiyano sa pamilya? Ayan. 16 years old ako. 16 years old. Tapos she prayed for everything. No? Talagang hindi siya sumuko. At ang sabi nga, hindi ka para sa Finland, ilang beses siyang, di ba 2 beses siyang na-deny, pero meron pala, kasi pag sa Finland daw, no, hindi niya makakasama yung mga anak niya, yung buong pamilya niya, pero yun pala, ang gusto ng Panginoon ay magkakasama dito sila sa Australia. So now, congratulations to the family, kasi ilang years na kayong permanent residency, or citizen? Citizen na kami, so, na citizen, ang husband ko is 2011. 2011. Galing. Kasi hinabol niya yung 2 younger nun. Kasi pag under 16, hindi na sila mag-exam. So, kaya hinabol niya. Kaya automatic yung 2 batang mas bata, naging citizen na sila, hindi na sila nag-exam. And then, yun na, si Maggie, ako, ang di pa si Manuel. Si Manuel. Kasi hindi pa siya nag-exam. Pero, I think mag-aano na sila kasi pinupush kong mag-citizens. But they are both PR here? Both PR. So, walang problema. Ang galing-galing. So, you have 5 kids. And then, talagang ngayon, alam ko, marami ka na rin natutulungan ng pamilya, mga kaibigan, no? At you have, ang sabi nga kanina ni Ate Eileen, yung pagiging mekaniko sa mga mekaniko sa dito, ang maganda lang dito sa sa Australia, kung ano yung pag mahirap at pag skilled worker ka talaga, mataas ang salary, no? Skilled worker talaga ang hanap nila, lalo yung mga, di ba yung welder sa atin, hindi naman ganon din ka, tapos yung mga fabricator, yan yung mga hinahanap talaga nila. So, yun, makikita mo yung kaibahan, sila yung mas may magandang sweldo kaysa sa nasa office. Depende kung nasa gobyerno ka siguro. Ikaw nasa gobyerno ko ngayon? Hindi. Tama lang yun. Regular lang sa akin. Ayun. Okay. So, binubukan natin si Ate Eileen. Ano yung nung nandito na kayo, kamusta kayo? So, syempre, nung nandun kayo sa Pinas, talagang, yun nga, sabi nyo, isang kahig. Ganun talaga it's part. Ako na nun, pinagdaanan din namin yan kasi mas lalo nung nagsisimula ang pamilya. Tapos, syempre, natututo, nung nandito na kayo, sabi nyo, isang maleta. Kamusta kayo? Parang, ano naman bilang ikaw, ano yung mga napagdaanan mong challenges? Siguro, first, yung bago ka dito sa bansa na to, diba? So, tapos hindi naman tayo sanay ng nagsasalita ng English. Diba? Yun ang first challenge. Yung first challenge ko. Well, malakas ang loob ko, pero yung sa pagsasalita ng English, yan ako medyo Pero nakakatuwa kasi dito wala silang yung kahit barok-barok ka. Tapos pag sinabi na, no, you're good. Your English is good. Ang mabait ng mga Australiano, in fairness, no? Wala pa, pag nagja-jogging yung asawa ko, hindi ako. Mahilig siya mag-hi. Oo, mahilig siya. Hi. Good morning. Oo, ganun. Ang babait nila, no? At sana hindi tayo maka-meet ng Pero talagang mabubuti sila. Mas kasi, lalo sa countryside. Mga sila, very friendly. Nag-church din kami dito sa IC. So, rin sila. Very welcoming sila. Ayan. Tapos, so aside doon, meron ka ba? Kasi ako may mga Filipina ako. And I tried nung nag-Sydney ako, dahil na-interview natin, may mga Filipinas tayo na na-interview. Yun nga, sila, nag-cleaning sila. Na-experience mo ba yun? Ay, oo. Ang unang naging work ko is, yung sabi ko sa iyo, yung nagpapak kami ng oranges, ng mandarin, lemon,
nag-sort, dinadala yan sa ibang bansa. So, yun yung unang naging work ko. Sabi ko nga, ay, yung sahod ko, dahil ko pang teacher. Sabi ko gano'n. Magkano, usually, ano lang tayo, para lang mabigyan natin yung mga Pinoys na nanonood ngayon, bigyan natin lang sila ng idea na, usually, pag nag-start ka dito, magkano yung per hour dollar? Noong time ko, parang ang start ko is $17 $17. or $20, ganun. $20. Pero nga, now, mga 35. Mga ganun. Depende sa kung anong klase ng work mo. Pero, ang cleaning yata ngayon is nasa 30 plus, 35, ganun. So, 35. So, convert natin yun. 35 times 100, di 35. Oh, 3.5. Yeah. Oh, 3.5. Okay. So, 3.5 per hour? No, depende sa Hindi. ano mo. For example, if it's 3 hours, so sa 3 hours, meron kang kang 3,500. Oo, That's a parang day. gano'n, no? A A day. day. So, yun So, a lang. day mo, sabi mo nang i-flat mo sa 100 a day. Kung magkano yung convert, yun yung sahod mo for Like a now, day. 38. So, like for example, 38 times 100. So, you have 3,800 per day. Wow. Kaso So, may tax yun, may tax ba? Tatanggalin yung tax. Okay. So, gano'n, no? But, of course, sa Pinas natin, ang minimum like 650, 550, Yes. diba? Tapos, hindi, buong araw pa yun, 8 hours, no? And maybe some of the Pinoys are looking for a chance to go to abroad. It's because of that. Although, nasabi nila yung mga nanonood dyan, sabihin niya na, ay, syempre, mahal din naman ang cost of living dyan. Oo naman din, ganun din naman. Pero, Oo. kaya naman, no? Kaya i-sustain. Kasi dito sa Australia, balance eh. Nababalance mo yung everyday needs mo, tsaka yung kung gusto mong lumabas o kung gusto mong para sa sarili mo, nababalance mo eh. So, yun yung kagandahan. Hindi sobra, pero kung ano lang yung needs mo, maibibigay sa'yo. Yun, kaya akala ng iba, pag nasa ibang bansa ka, ay, yaman nito. Oo. Tapos akala nila din, pag nasa ibang bansa ka, work. Pero dito, dahil balance, ang nakikita ko dito sa Australia, ay sila, family-oriented. So, you need to have time with your family. Gusto nila yun, mga ganun. So, at pag may sakit ka dito, no, libre ang ospital kapag citizen. Yes, pag citizen at is, pag na-hospital ka, free yun. Wala naman bayad yun. So, like me, nung emergency noong 2017, na need kong ma-surgery sa back ko. So, sa ospital, para akong nasa hotel kasi bago yung ospital namin that time. Tapos, parang medical city ang oo, peg, parang mga ganon. siya. Wala, libre lahat. Wala kang babayaran. Ikaw pa bibigyan ng gamot. Oo. Tapos meron pa ako dito, ang nagustuhan ko, kasi si Thea studying for almost 2 years na here in Adelaide, and she's working as well, no? May meron silang at the end of the year, or before, is it at the end of the year or first quarter of the year, na you will receive a certain tax return. Yun yung tinatawag na financial year. Oo. Yun, kasi ang namin is June. So, July, marireceive mo yung galing sa ATO, sa tax, na sasabihin sa'yo, ito yung tax refund mo. Depende. Pag sa mga lang, katulad ni Thea, pwede lang na siya na mismo pero yung may mga malalaking business, may mga agent yun. Ayan. Ito, hindi ko sasabihin ko yung kay Ate Aileen kasi ayoko na maitanong kasi alam ko malaki yun. Kasi sa anak ko, okay na rin eh. Meron akong kakilala at pinsan ko rin at alam ko kung nanunood siya, nakakuha siya ng 6,000, supposedly that's 10,000, kaso lang may mali siya dun sa kanyang report. So, naka-receive siya ng $6,500 na tax refund. So, that's total of mga 280, no? O 240? Yung first year mo, na nag-una kang nag-work, so, lahat, halimbawa, yung first year mo, ang ibabalik sa'yo is 5,000 or 6,000, depende saan mo yun. Tapos, babalikan, pero the second, kung na yung kinikita mo, pag lumampas ka na sa threshold, may na yon. Hindi na ganun kalaki. Hindi na kalaki. Okay. Pero may bumabalik pa rin. Oo. Bumabalik pero ang laki pa yun. nun. I mean, actually, the reason why, bakit ko sinabi to, no? Kasi,
Sus ko naman, Pinas. Iparamdam nyo naman sa amin ang aming mga tax. Sus ko, kasi nagtanong sa akin si Thea, sabi niya, Mama, sa Pinas ba, ganito rin, may natatanggap? Sabi ko, meron naman, pero depende sa salary mo. So like, ito, pag ganito, siguro wala pang 6,000 yung matatanggap mo. Parang yung sa atin, mga basic 13 lang. months. 13 month. Oo, di ba pay. yun? Iba pa yun. Meron Iba tax. pa yun. Oo, Iba pa yun. Oo, meron naman. Ah. Oo, iba yung 13th month, tapos meron pa tayo. Meron pa rin naman ibang So siguro dun sa, pero hindi ko alam kung computation, baka dahil maliit lang yung sweldo ko nun, kaya hindi ko na-appreciate na mamasokan ako. Well, wag nating iba, so mapagalitan tayo na. Baka kang iyan. Oo. Pero mahal natin ang ating bansang Pilipinas. Yes. So please help everyone to, ano lang ang sarap na makarinig ng mga true stories, no? Ito yung mga nagbago dahil sa paniniwala sa Panginoon, no? You prayed for this at hindi mo in-expect. Yes. Oo. May natutunan tayo ngayon dito sa story mo. Sa nangyari sa buhay mo, bago tayo magbabay sa lahat, ano yung pinaka lesson nito? Yung buo. No, sabi ko nga, everything na meron kami ngayon is galing lahat sa Panginoon yon. Wala kang pwedeng ipagmalaki. So, yun yung isang lagi kong inaano sa sarili ko kahit sa mga anak ko. And then, prayer is the key. Kasi, kahit anong mangyari, focus ka lang sa Lord, trust lang, tas pray lang ako. Kita ko yung ginawa ng Lord sa buhay namin na talagang kung paano siya yung naglagay kung saan yung pathway namin. So, dito kami nag-start, dito lahat. Tapos, stay humble. Stay humble. Stay humble. Kasi yan yung pinaka, ng natin, at saka ng Lord, di ba? Agree. Yung hindi pwedeng yung nandyan ka na meron ka na kahit papaano, parang ang taas-taas na ng tingin mo sa sarili mo. Stay humble. Yan lang yung ko. Oo. Kumbaga parang it's not us, it's all about Him and how we will use all the blessings to be a blessing to others as well. Yes, yun yung pinakamahalaga. Bless ka ng Lord, not for lang sa iyo, kundi maging extension ka ng kingdom niya for His glory. Amen. Kasi yun yung isang change na nangyari sa buhay namin. From, alam mo yun, yung wala kaming sasakyan, wala kahit ano, bike lang, tsaka yung motorbike na luma na na. Pero nang dumating kami dito, isa-isa, alam mo yun, nabili mo yung at naka-MG ka ngayon. At naka-MG siya ngayon. Ang kilala ko may MG, yung may-ari ng Mega Sardines. Hi, Sir Mike. Yun. This one is a blessing too kasi talagang hindi ko rin ina-expect na na ibibigay ng Lord kasi last year naka-wheelchair ako, hindi ako nakalakad for almost 4 months. Tapos, but focus lang ako sa Lord. And then, nung restore ng Lord yung strength ko, tapos hindi na ako naoperahan. Ayan, binigyan niya ako ng trabaho, tapos binigyan niya ako ng sasakyan. Pero utang pa rin yan. Oo no. Pero God provide everything. Agree. Yun. Tapos, you just surrender everything to God. Tapos yun, yung nagagamit din ako ng Lord sa trabaho for sharing and kasi more on mentoring, counseling ako eh. Sa mga PWDs or autism kids? Now, mostly sa parents. Kasi, di ba, ang hirap na yung lalo sa ating mga Pilipino, yung stigma. Yung parang hindi mo matanggap na yung anak mo nasa spectrum. But, yun, ang isa pang ko din, kasi dalawa yung anak ko nasa autism, nasa spectrum. But level by level yan, hindi So, nakita ko yung early intervention at saka yung delay intervention na delay na pag sa mga bata. So, laki ng So you should, your advice is as much as possible. As much na may nakita na as early
please, help your kids kasi walang ibang tutulong sa mga anak natin kundi tayo. Kaya ako nasasabi to kasi experience You ko have eh. to. You Oh, have to, kids. you need to accept first and then support them. Tapos, any help na pwedeng mag-ano sa kanila, bigay natin kasi yun yung needs nila eh. And more patient, understanding kasi hindi Love. ganun kadali. Yeah. Hindi ganun kadali I know, talaga. I know. But nakita ko na yung anak ko from this kindy to nasa year 7 na ngayon. Laki ng Ang laki ng pagbabago. pagbabago. So you need to help them talaga. Not Yes. to, yung wag baliwalain. Oo. So, And also may reason na minsan nagtatanong, bakit anak ko pa? Ganun. Pero hindi ibibigay ng Lord yan kung hindi mo kaya. agree. So, tsaka pinagkatiwala ng Lord sa atin yung mga anak natin. So, yun yung ano ko lang. At ngayon nga, nag-mentor ka na sa mga parents Oo. na merong mga needs. Especially mga Pilipino. Kasi may mga Pilipinong hindi nila maano na, ay, yung anak ko. Marami pa rin, marami. Kasi kahit yung iba na napansin ko na parang pag may autism ka, hindi halata eh. Oo, No? yun sa akin, di halata. Hindi wala. talaga, normal talaga. So parang, unless na medical field ka, na makikita mo na, ay parang merong iba. Like yung what happened to, di ba, yung sa family mo Oo. na yung daughter mo, nurse siya, so sabi, ma'am, pa-check mo. Oo. Pero hinay-hinay ka niya Oo. noon. Kasi hindi niya alam, baka yung Kung ano yung acceptance magiging, mo. oo. Pero, need nating i-accept. Kasi, wala naman tayong magagawa. Sinong tutulong dyan, di ba? Agree. And Loved ones as well. Yun lang talaga. Yun yung isang advocate ko ngayon sa NDIS. Okay. Meron ba silang pwedeng tawagan? O saan sila, yung mga parents na parang merong nakikita? Ano yung mga symptoms na nakikita natin? Meron palang autism ang anak ko. So, if meron kaming nakita na gano'n, saan kami pwedeng tumawag? Kung dito sa Australia, punta ka lang sa GP mo kasi alam naman nila yan eh. Pero kung sa Pilipinas, punta kayo sa PEDIA or Pedia. pinaka is PEDIA. Kasi pwede nyo i-open ka agad yon. Huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot. Kung meron man, at least na ibigay ka agad yung help para sa kanila. Agree. Ako meron akong pamangkin talaga. Ano siya, yan din, may autism din siya. So, talaga, depende. Dahil may kakayanan naman yung brother at saka yung sister-in-law ko. So, pinasok nila sa school. Iba pang, tapos may iba pa yung sa psych. Pero meron din po, may mga kaibigan din naman po ako na may autism yung anak. Meron din sila sa ROES, ganun. I don't know if you're familiar. Public, meron din po sa public na talagang, kailangan lang nila ng pagmamahal at suporta natin. At yan. At sabi nila, sila yung mga matatalino. They are special child. So, meron kailangan si Elon Musk, si Einstein. Yung mga yan, mga nasa spectrum yan, di nating alam. Pero sila naging di ba? So, matatalino sila, kaya lang, kailangan lang natin makita. Tsaka, tawag doon yung support. Yeah. Let's guidance talaga. Guidance talaga. Yon. So, Ate Aileen, maraming salamat for taking the time. And of course, I would like to grab this opportunity for saying thank you. Earlier, dinate niya kami. So, nag-date kami, nag-lunch out kami. At nayakap ko yung koala. Masaya na ako dito sa Australia na nakapagpakain na ako ng kangaroo, nakayakap na ako ng koala. Check yung mga bucket list ko. So, once again, meron ka pa bang last message to everyone? Just keep your faith sa Lord and yung hope, huwag mawawala. And no matter what happen, ano man sitwasyon, just continue to trust God. Kasi in God's perfect time, lahat ng prayer or desire ng heart natin, if it's God's plan and will sa buhay natin, He will do it. Yeah. Huwag ka malungkot pag hindi pa panahon. Oo. Ibig sabihin, hindi pa yun para sa nire-ready lang tayo. Yeah. Inaano ng Lord yung heart natin. Inaayos kasi pag nabigay na niya, mas mai-enjoy natin. Like your family niya. Yes. Saya-saya nila, no? Parang mapapasano all ka dun sa nangyari sa buhay. But again, at the age of 16, nakilala niya si God. And,
pag si God na meet mo, sabi nga nila, hindi ikaw yung maghahanap. Kumbaga, dahil sinurrender mo lahat sa Kanya, itinaas mong lahat, isinuko mo lahat sa Kanya, Yes. God will give siksik, liglig at umaapaw Yes. na biyaya. At kung ano man yung mga challenges na nararamdaman natin ngayon, pagsubok yan at inihahanda ka ng Panginoon sa mga darating pang mga magagandang biyaya na galing sa Kanya. So once again, maraming salamat and thank you for watching us. I am Mommy Lizette at your service here in Australia. With me is Ate Eileen. Bye. Bye! Mwah!